Gorgeous white chest, sturdy-looking arms, and washboard abs! Chef ka ba talaga o modelo? Ha? Ito kasi yung listahan. Kung para malaman kung men kami ni Zag. Oo, tignan mo ko. Kailangan daw, may SpongeBob hanty siya. Hello, he's a grown man. Tapos pangalawa, kailangan daw makita kami ng 3 black stray cats at isang uwak. Ano yun? Masamang pamahiin. And lastly, it has to rain. Ano ba itong ginawa ng listahan? It's ridiculous. Alam mo, if you're really meant to be together, wala yung mga signs na yan. Bakit, Umi? Hindi ka ba naniniwalang sisagi mo yung prinsipo mo? Ha? Matitigilan si Yumi. Mapapatingin siya kay Alod ng makahulugan. Titignan din siya ni Alod na parang may gustong sabihin. Biglang matatawa si Alod. Sa kabig lang matatawa si Yumi. Fine! Makikita nyo, mangyayari ang lahat ng nakakalokong signs sa listahan na to. Ay nako, alis na nga ako. Teka lang, saan ka pupunta? Nag-ayang mag-coffee date si Zag. Ha? Aray! Aray! Alad! Alad, what happened? Ah! Oh my God! Hindi ako makatayo. Injured ka! Okay lang ba? You know, I really need to rest. Can I use your lap for a pillow for a while? Sure. Naghintay siya ng sandali. At nang maramdamang mahimbing na ang pagtulog ng binata, she gently ran her hand along his hair. His hair was silky, and it smelled so good. I guess I had to cancel my coffee date with Zag. I would choose this sleeping angel over a cup of coffee anytime. Paul, papakilala na kita. Magpakilala na kami! Well, papakilala kita as my girlfriend. Ang unfair mo! Ano mo, pag ganyan ka magsalita, parang gusto mo. Ang unfair mo! And then in front of so many people, he kisses her. Nagtama ang kanilang mga mata. Ano? Ikaw na naging isang taong kayang sumira ng self-control ko ng ganito. Ano sabi ng mga ko? Nakakahiya! Well, that's your punishment for calling me unfair. Malungkot na ngumiti si Marisa habang pinanonood si Vicente. Tingin ni Marisa na ayaw na talaga nitong makita. At nasasaktan siya dahil doon. Hindi siya makapaniwala na ganoon lamang kadali na pakawalan siya ng binata. Gusto tuloy niya magduda kung totoo ba ang pagmamahal na sinabi nito sa kanya. Pero sa tuwina ay tumututol ang puso niya. She can feel it in her heart. Mahal siya ni Vicente. Alam niyang may dahilan kung bakit ito umaako na anino walang pakialam sa kanya. That was why she was here. Nag-stay siya na binabae para malaya ng kamusta ng binata. Yumuko si Marisa at masimple nagpalit ng mga luhang ayaw paawat sa pagkakas. Nababaliw sa'yo, nababaliw
kayong lahat, okay? Ladies and gentlemen, ikinagagal ko ipakilala sa inyo ang babae nagmamayari ng aking puso. Si Isa, ang buhay ko. Sari-saring usok ang lumalabas mula sa maliit na dulo ng lampara. Umumpa ang usok at kumuha sa piningin ni Yuna ang isang lalaki. He was tall. Isa itong katawang parang kayang-kayang magpainit ng kahit na sino pang babae. Kahit pa siguro, friendship. Isang katawang nangangako ng 1,000 isang sarap. Feasting on my body, I see, ha? I'm Nate. Isa akong genie. Ano? Genie? Well, not really. Dati akong tao na naging genie. Pero anyway, dahil nilabas mo ako sa lamparang yan, bibigyan kita ng 3 kahilingan. Ay, Diyos ko, Lord. Eh, may sayang yata itong macho papino ito eh. Hey, I'm real! We have the magic lamp, and I came out! What the fuck? Nababalog na yata ako. Sino yata kahit sabihin na? Sino? Christine! Everyone then ay inaasahan ng dalaga. It took her a while to realize what he was actually doing. A kiss! A man could kiss so damn well. It was Nori. It was delicious. It was making her want more. Manya ka? Bakit mo kinaligan, ha? Kalma lang, Yuna. Halik lang yung gaga. Naubos ko sang manya, ay nasarapan ka naman. Appropriate na match. Well, I guess you're not ready, ha? Basta pag kailangan mo ako, tawagin mo lang ng 3 beses ang pangalan ko. My name is Nate. Remember that name. Short for Fortunato Montoya. Wait! Ay! Kamotes! Ayaw! I was so in love with you. I was ready to marry you, but then I ended up married with someone else. And I love my wife. I'm so in love with her. Inakala ko na hindi na ako magmamahal na ibang babae bukod sa'yo, pero nagkamali ako. Na makilala ko si Kila, hindi ko inasahan na magiging ganito ang buhay ko. Na magiging ganito ang pananaw ko sa pag-ibig. Minahal ko siya ng higit-higit pa sa naging pagmamahal ko sa iyo. Nakahanap ako ng paraan at pati ba niya dahilan para tapusin ang mga konserablehan ko. I wanna stay married to her. Aangkinin ko ang asawa ko sa kahit na anong paraan. Fair or unfair, I want my wife, period. I can't imagine my life without her. I can't imagine my future without her. Kung sa ibang couple, meron siyang tinuturo nilang happily ever after. Kami ni Kila, marriage, nagsisimula ang aming love story. Mahal naman niya ako eh. Mas lalo niya ako mamahalin, lalo na kapag nagkaanak kami. Paliligayahin ko siya. We will grow together till death do us part.
sa mga pangarap natin. Ito ay para sa mga oras na hawak ko ang kamay mo. We will get married, You will have beautiful children. and then we will have happy grandchildren. We will grow old together. Don't worry, Vivian. I'm trying for these dreams came true. You were all that was beautiful and kind in my life. Iniwan mo man ako, Vivian. Mananatili pa rin ang lahat ng bakas ng kagandaang ibinahagi mo sa akin. At ang kabutihang yun ang magpapalakas sa akin kung kaya't kakayanin ko ngayon ang pagkawala mo hanggang dumating ang panahong magsasama tayo ulit. And these treasures you left me will be forever worth more than gold or diamond in my heart, more than heaven. Oy, inigpit niyo yung mga yan, oh! Oy! Oy, mga target! Bagal eh. Oras pa kukunan. Okay. Oh, Ardep! Pakiano nga, ulit naman ito. Hindi kasi may cut off ako, kailangan kong umalis. Nasaan ba si Mario? Nasaan ba? Marion! Opo! Ayan! Ay, sorry po. Nag-share lang ako eh. Ito po yung share ko. Aray! Ano bang trippers po, ha? Kailangan ko ba talaga Tagalogin para maintindihan? Okay, fine. Bakit ka lalabas mamayang gabi kasama si Gavin? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko sa'yo ng isang gabi? Ano ba yung sinabi mo? Yung dami-dami mo. I'm not playing with you, Marion. We have to bring these people to peace. Remember what I said? Bring an audience now. The next time I see you, I'm just gonna grab you and kiss you until you can breathe, can think, and can even remember your own name. It was not director Walsh, but Susie Nice was saying. It was just Andy Red kissing the girl. Then he was the Brad. He kissed her like he's a starving man. Marion! Marion, wait! Magdamag mo ba akong tinititigan? Kaya perfect ang pagkakasketch mo sa akin dahil maestro. May guguhit kita nang hindi ko kinakailangan makita ang iyong mukha. In-crush ka lang sa akin. Yun lang yun. Hindi na siguro titila ang ulan. Bakit ba ang hirap-hirap kong ligawan? Sa lahat ng lalaking nakilala ko, ikaw na yata ang pinaka-cold. Kasing cold ng hangin na pumapasok dito sa kwarto. Pati yung itong kumot ko, ang nipis-nipis. Eh paano na yan? Magiging frozen beauty na lang ako pag-isip ko bukas. Ha? Hindi ba ang lamig-lamig dito, maestro? Pilit din ako sa resistance mo sa lamig, maestro. Wala kaya kang pakiramdam? Wala kaya kang puso? Minsan ay nagdududa na ako sa'yo.
Malamig ba ang mga kamay ko? Mainit naman. Bigla ang kinuha ni Servo si Krisa para ilipat sa pagitan ng magkahiwalay na mga hita. Tinapit siya ni Servo at nakasandal na siya sa dibdib nito. Nagkakatitingan ang dalawa. Natahimik si Krisa. Hindi natitila ang ulan. Hindi nauupa ang lamig. Ito ang paraan para matulungan kitang makatulog. Sana pala, laging umuulan. Thanks. For what? Dahil tinulungan mo ako dito. Nakapag-away ka sa akin. Pinagtanggol mo ako. Nadamay ka sa gulo ko kay Joe. Ayun tuloy, pinag-iinis tayo dito sa theater. Sus, wala yun. Kahit sino naman tutulungan ko kapag nakita kong pinagtutulungan ng maraming kalaban. At saka, matagal-tagal na rin akong walang practice nun. So, you didn't do that because you like me? No? What would it take to make you mine? Do you sing? Huh? Do you sing? Of course. I can also dance. I'm multi-talented. Then sing and dance for me. Dito sa stage. Are you crazy? I'm not your puppet, you know? Kapag ginawa mo, edi, I'm yours. Really? Oh! Lalaro pa lang eh. Ay naku. What if I'm not, diba? No! I want to be your boyfriend. Not your toy. Time of my life. Oh, I've never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. The time of my life. I owe it all to you. Yeah.
Ayan ang Blue Night. Sa isang taon, nagkakaroon ng ganyang pangyayari dito. Itinataboy ng malakas na hangin ang mga ulap kaya nagtatabunan ang buwan. Pero dahil yung moon na yon, tumatapos lamang ang liwanag ng buwan sa mga ulap kaya nagiging asul ang kapaligiran. I have something for you. Pero bago ko magsimula, hindi mo muna ko. Kapag sinabi kong ipigit mo ang mga mata mo, pumigit ka. Bakit? O sige, pipigit ako pag sinabi mo pumigit ako. But I want to hold on for that. Things that never bound out to and never lay themselves out. Pwede ka na kumikit. But please, listen carefully, okay? Before I came here, everything around me seemed dark and gloomy. Before I met you, I thought I will never be able to smile again and enjoy the life I have. Nang araw na magkakilala tayong biglaan, parang sinagasaan mo ang lahat na nakaharang sa daan mo para lang makarating ka sa akin. Ginulo mo ang mundo ko. Nag-ingay ka at pinalangkas ang lahat na nakatago sa nakaraan ko. Hindi ko inakala na darating ang panahon na magagawa kong harapin at lagpasan ang lahat ng mga problemang lagi kong tinatakasan. At ang lahat ng yun ay dahil sa'yo. Salamat. Pero, hindi pwede eh. Sorry. Marisa! Bright rays of the moon pass through the clouds, creating a fascinating and mysterious bluish effect on the surroundings, especially the ocean floor. It looked like an ocean, glittering blue diamonds. Blue Night. They're real. Nakatakbo ang landas at nakakatigilan si Dr. Tamara at si Dean na nakapaples at natatapos lang sa paglalagari. Iiraman ni Tamara ang lalaki at baka isipin pa nito na pinagpapantasya niya ang katawan ng lalaki. Biglang masugatan si Reed. Ano nangyari sa'yo? Wala to. Nasugat lang sa lagari. Ay, naku, baka malalim yan. Halika, punta na tayo sa clinic. Hey! It's not a serious wound, Dr. Trinidad.